partner. Oo. Kausapin po natin ang tagapagsalita for the West Philippine Sea ng Philippine Navy, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Yes, good morning Doris and Robert at sa mga taga-subaybay ng Tandem ng Bayan. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po at maraming salamat. Sir, ang una lang namin tanong, kailan pa ginagawa ng mga Chinese fishermen ito na madiscover po ninyo at ano ba talaga ang purpose nila sa panguhuli lang o lasunin talaga yung community Yun na nga kung saan eh. malapit yung ating barko? Alam mo, Robert and Doris, number one, years ago, siguro 15-20 years, may mga reports na tayo, may mga nasasabat na tayo na mga marginal Chinese fishermen na gumagamit ng cyanide. Mhm. Actually, hindi lang sila, pati sa atin. That's why very strong ang BFAR at ang Coast Guard to say sa ating mga marginal fishermen na yung mga illegal fishing methods ay pinagbabawal talaga sapagkat malakas ang pinsala sa environment. Pero itong sa Ayungin Shoal, last year, February, may nasabat o may na-confiscate tayo Opo. na 4 na plastic containers suspected to contain cyanide. This was followed by July last year, may 2, and then by October 4. And last month, na-monitor ng ating mga kasundaluhan doon na may mga sampan uli na may ganung container naman na plastic. At parang mineral water lang ito, medyo maliit lang. Opo. Na same color na suspected to contain cyanide. Consistent, ibig sabihin, Rear Admiral, itong ganitong strategy, ganitong kalakaran dito sa mga mangingisdang Walang Chino. tigil, ganon. Yes, walang tigil. Sapagkat kung makita natin yung area na pinapakumpit natin doon sa ating mga headquarters sa western part ng Palawan, na gaano kalaki ito. Malawak ito. It has been there, it has been used for a good number of, I would say, years to be able to cover that extent of corals. Tapos, ang gumagawa ng mga fishermen lang sa sampan. Oo. So, this has been going on for quite some time. Okay. Pero sir, ano ang bentahe o ano yung motibo nung China na gawin yan since sila rin naman ay nagka-claim ng lugar na yan at sila ay makikinabang din? Alam mo, Ma'am Doris, wala. Sa totoo lang. Diba? Number one, if they claim it's theirs, bakit nila sinisira? Correct. Mali na nga yung claim nila, mali pa yung paraan ng fishing nila. Oo. Number two, ito naman ay atin. And ang paggamit nito, hindi lamang sa environmental hazard na irreparable sa coral reef, pati sa ating mga kasundaluhan, may threat ito. May risk sila sa tubig at sa isla. Kung mapansin natin sa mga videos na pinakita natin, on the 3 incidents, puro ito araw. Oo. And then malayo sila. On one incident, gabi, at malapit sa barko. So we could not discount the fact, bagamat pinag-aaralan pa natin ito, that there may be some subtle attempts to poison yung ating yung water intake, sa ating mga desalinating machines doon. Bagamat ito ay pinag-aaralan pa. Opo. Kasi hindi mo i-discount yun din po talaga. Bakit sa lawak niyan? Doon Yan malapit nga. sa ating barko pa gagawin yun na alam nilang may mga machine tayo, desalination machine na ginagamit para may mainom yung mga sundalo natin na nandun sa BRP. Yes, Robert. Number one, yung all other incidents araw at may kasamang nets, may kasamang isla na nakuha, pati yung mga maliliit na taklobo, mga clam, Opo. straight na nila. Nako. And then nilalagay sa bottom ng sampa na may parang configuration doon na may salt water. Doon nila itatambak ang fish catch. So, all instances were during daytime. Number 2, may catch na sila. Number 3, malayo sila sa ating BRP Sierra Madre. Etong October, bukod tangi ito na gabi, na malapit, na walang fish catch. So, it gives us reason to study further. Was this an attempt to subtly poison yung ating mga kasundaluhan? Oo. Pero, sir,
real talk lang, no, partner. Yung ganyang ginagawa ng China, matagal na pong mga, kumbaga, nagsalikupan na yung mga insidente na ganyan. Itong pagka didiscover dun sa cyanide, ika nyo nga kanina, medyo matagal na talaga kayo nakakadiscover. Masasawatan po ba natin yan? At ano talaga ang dapat gawin? Ano ang pwede pa natin gawin? Kasi kaliwat kanan na rin ang mga note verbal at mga radio challenges na binibigay natin. Hindi ko sigurado ano bang tawag talaga doon, radio challenge. So, masasawata ba, sir? Alam mo, Ma'am Doris, sa hanay ng Armed Forces, we will continue performing our mandate sa pagpapatrolya. Sa pagsisita sa mga sampans na lumalapit. Actually, hindi lamang sa Ayungin Shoal, but pati sa ating ibang features natin. Like Maui Masin, Loki, ibang features sa West Philippine Sea, all over the country. In fact, hindi lamang sa mga foreigners to, pati sa ating mga kababayan. May mga reminders ang BFAR and Coast Guard not to use illegal fishing methods sapagkat wala ka nang babalikan in the future sa ating mga fishing grounds. Sa hanay naman ng DFA, we have submitted or NSC will be submitting all the documents, the pictures, the videos for yung kaukulang action naman ng ating diplomats. Opo. Sir, with this incident, lalo na itong pinakahuli na medyo subject nga for further investigation, Yan. ano ngayon ang adjustment na gagawin natin para po maprotektahan din syempre yung area na yan at maging yung mga sundalo po natin na nandyan, sir? Actually, Robert, yung ating adjustment, noon pa tayo gumagawa ng mga enhancements sa ating mga security measures. And these security measures are constantly being evaluated. Opo. Makita na ating kasundaluhan na mukhang mahina tayo rito, sila mismo, even without any incident, they adjust already. And I would like to say, kaya nakita natin ito Yan. na gabi, dumidikit closer than 200 yards sa ating barko at pinuntahan nila. So, we have to give them credit for being alert, even at night. Sir, Commodore, pakibigyan nyo nga lang ako ng a sense nung kung kunyari itong ating mga kasandaluhan nga po ay nakalapit dyan o na anong tawag mo doon, na-ingest yung ganung klaseng contaminated o poisoned na water, agad-agad po bang patay yun? Yeah, alam mo, Ma'am Doris, I will have to defer to the medical practitioners, pero makita naman natin yung mga isla with a small concentrate. Yung mga containers, hindi naman yun full na na punong-puno na purong cyanide. Ito ay concentrated. May halong tubig ito. Yung small content lang, pag naibuga mo from upstream, going downward towards the fish area, yung mga habitat nila, they get stunned. Natutulog pag napadami ang nila ng cyanide, namamatay sila. So isipin lang po natin what happens pag tayo naman maka-ingest ng cyanide. Correct. Nako, Diyos ko. So sige, di mag-aabang na naman tayo nito. Ang ating tanging pwedeng gawin sa ngayon ay mag-abang at mag-imbestiga. At magbantay. Lalo nating babantayan. Correct. Buti nga, nagbantay sila kaya na-identify agad to. Tama. Diba? Sir, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral. You're always welcome, Ma'am Doris and Robert. And more power sa inyong programang Tandem ng Bayan. Ayun. Thank you po at Thank you, mabuhay sir. kayo. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang tagapagsalita po na for the West Philippine Sea ng Philippine Navy, AFP.